So eto na nga mga kaeksena, ito pong pag-uusapan natin at iuuna natin sa topic ay yung karugtong po ng nai-content natin ng isang araw na napakagandang balita po para po sa ating mga kababayang Pilipino na mismong involved o biktima ng human trafficking or something like that or illegal recruitment, ganyan, na nakakulong po ng 9 months sa Russia. At ito ang talaga pong pinapalakpakan ko at medyo naluha-luha pa ang aking mata dahil sa napakaganda pong resulta ng pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos kay Putin. Oho. At nung kanya po talagang nakaharap, mismo yung inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue na to para po magawa ng solusyon. At agad-agad naman po dahil sa magandang trato at samahan ng bansa ng Russia at ng Pilipinas, hindi ho nahirapan ng ating presidente at talaga naman pong pinagbigyan ura-urada ng presidente ng Russia. Oho, ay nako talaga naman. 24 na OFW ang makakauwi na at pero ngayon breaking news, nakauwi na po, nandito na sa bansang Pilipinas. Kaya naman maraming salamat po Pangulong Bongbong Marcos. You made me so very proud of you. Dahil dyan papalakpakan talaga kita. Oo. So para po sa mas maganda at mas madetalyeng balita, ano po, ito ang ating video. Let's watch the video. Nandito kami ngayon sa airport at sinalubong namin together with DMW, at saka OWA, and the other officials. 24 na mga kasamahan natin na na-detain sa Russia ng 9 months. Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Tayo ay nagsasagawa na ng mga implementasyon ng pagtulong sa kanila, pagbalik. Kaya't sa ganang amin sa DMW, OWA, si Admin PY Kauna na nagbigay na ng direktiba sa kanyang 2 deputies na nandito ngayon na i-accommodate sila sa hotel facility, sa hotel and transport, pauwi sa kanilang probinsya. Kasi yung iba sa kanila ay kinakailangan lumipad pauwi na Mindanao, Visayas o sa mga bahagi ng Luzon. So, libreng plane ticket. And then, pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. Oh, nakita ninyo mga kababayan ko. Grabe ang ang pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung tutuusin lang, kasi ito yan eh. Yung Pangulo, yung presidente ng Russia, hindi nga alam yan eh. 'Di ba? Hindi niya alam kasi nasa baba na niya yan eh. Hindi na sa kanya nasasabi ano bang pakialam ng presidente ng Russia diyan, 'di ba? Sa presidente naman natin, kung ang ating presidente ay walang pakialam at walang pagmamahal sa ating mga kababayan, pwedeng hindi na sabihin sa kanya yan eh. 'Di ba? Pwedeng hindi na niya yan malaman eh. Pero nung nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos na may ganyang sitwasyon tayo dahil pupunta siya sa Russia, malamang sa malamang, inalam talaga yan kung anong meron ba tayong mga kababayan dyan ganito, meron ba tayong mga kababayang may problema na parang katulad kay Mary Jane Veloso, tama ba? So dahil nung nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos na merong ganyan sitwasyon tayo mga kababayan, di ba, nagmi-meeting kasama yung media, nag-isip kaagad ang Pangulo na gagawin. So habang sinasabi niya yung balak niyang gawin,
nung nalaman niya yung sitwasyon na yan, aba, talagang nagulat ako di ba? Nilatag bigla ni Pangulong Bongbong Marcos yung issue, ni-raise niya kagad na meron akong mga kababayan dito na nakakulong. Baka naman pwedeng ganito, ganyan. Kaya yung Russian president nagulat, may ganyan? O sige pa, ganun pinadali ko na lang Sige, pakawalan natin yan. Kinabukasan, pauwi natin yan. Ganun ang bilis ng usapan, di ba? Nakakaloka, ang galing talaga Mr. President. At ito pa, hindi pa babayaan. Sagot lahat, plane ticket, hotel, at matutuluyan habang nasa Maynila at syempre inasikaso pa pauwi sa kanilang probinsya at may continuous na tulong para sa kabuuan na may livelihood. Syempre meron din yan kung may mga anak, meron din yung scholarship at syempre may financial na tulong, di ba? Ganon mga kaiksena, kaya tarantado lang hindi magpapasalamat dito at hindi matutuwa. Di ba? Oh, sino ba 'yon? Di syempre yung mga didilis na tatanga-tanga at bobo. At yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child. Oh, kita mo? At yung isa yung dalawa ay may malubhang sakit ng kanilang magulang. So, lalapitin natin sa DOH at sa Office of the President kung ano ang kabuang lunas na may bibigay. But of course, may financial assistance din mula sa DMW OWA. Pinag-utos ito ng Pangulo na bigyan sila kahit papano na pantawid na halaga ng pera sa kanilang pagbabalik. Tama ka dyan, Missy Cruz. Alam nyo, nakakatuwa pa dito, no? Yung utak ng mga didilis talaga, bulok. Actually, wala nang ang utak Sa napakagandang pangyayaring ito, ang kanilang binibigyan ng pansin ay yung hindi lang pagkakasuot ng earpiece ng Pangulo, napakababaw. 'Di ba? So, anong problema kung halimbawang hindi agad na isuot ni Pangulong Bongbong Marcos at itinuro mismo ng presidente ng Russia? So, 'di ba? Kahit ako sa sitwasyon na gano'n, tuturuan ko din. Sasabihin ko din na isuot. Ganito 'yan, 'di ba? Hindi naman gano'n ang earpiece ng Pangulo. Hindi magsusuot si Pangulong Bongbong ng gano'n 'Di ba? Nagsusuot yun marahil nakaligtaan pero hindi big deal yun. Hindi issue yun. Ang tignan natin dito, yung magandang nangyari, magandang nagawa ng presidente. Diyos ko, mga utak dilis talaga, no? Kaya tatawanan mo na lang talaga yung mga didilis tas magpo-post ng gano'n tulad ni Harry Roque, yung earpiece daw. Kaysa daw, yun na yun? Issue nyo na yun? Wala nang iba? Anong masasabi nyo pang iba patungkol sa presidente? Wala. Bulag-bulagan na naman kayo. Tanga-tangahan na naman kayo. Ako naniniwala ako sa 24 na yan. Marami dyan DDS. 'Di ba? Pero wala namang titignan ng Pangulo. Walang ganun sa Pangulo. Pero itong mga putang inang tong mga, hindi po kayo sekakda ka. Yung pong mga DDS na mga politiko, DDS na mga personalidad, yan. Pagka alam nilang kalabang ka, tablado ka. Pero sa Pangulo hindi. Tulong kung tulong. 'Di ba? Tuloy natin. Salamat po kami kay President Bongbong Marcos dahil nasali po yung discussion ng pagkami ng mga 24 na OFW na nakakulong po sa Yakuts. At sa tagal po na padalangin namin na makauwi po kami, nung nalaman po namin na dumating si President Bongbong Marcos sa Kasan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi po ng mga security doon sa... Ang galing kinikilabutan ako, no? 'Di ba? Sobrang nakaka-proud, nakakatuwa tong ginawa ni Mr. President, Biruin nyo ang dasal nila na magmilagro, magkatotoo, 'di ba? Kinabukasan,
nangyari yung kanilang dinarasal. Ganon katindi mga kaiksena. Aba, hindi ho biro ang ang makulong sa ibang bansa at umabot ka pa ng 9 na buwan. Mag-iisang taong ka na halos dyan. Ilang buwan na lang, di ba? Oh. Lalo na't malayo ka sa pamilya. Wala kang maibigay na tulong. Kaya ka nga umalis sa bansang Pilipinas para gumanda buhay mo at magkaroon na maayos na pamumuhay yung pamilya mo sa Pinas. Tapos 9 na buwan, tenga ka. Ikaw pa yung iniintindi ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas kung paano ka makakauwi. Oh. Pero sa isang usap lang ni Pangulong Bongbong Marcos, wala. Ayan, di ba? Uuwi na sila, nakauwi na sila. At baka sa mga oras na to, nagyayakapan na sila ng mga anak nila at kanilang mahal sa buhay at nagbingbangan na ng kanilang mga asawa. Kasi Father's Day, 'di ba? Syempre siyam na buwan 'yan eh. Oh, 'di ba? Kahit ako tumitindig talaga yung balahibo ko kasi dito pa lang isang kababayan nating OFW, todo ang dasal at milagro ang hinihingi na sila ay mapauwi. Pero nangyari yung kanilang milagrong inaasam. Muna po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Oh. Ginaumagahan talaga po. Talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa So, Ano to pangalan? grabe po ang saya namin. Overjoyed po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Address? Kasama namin ang aming mga pamilya. Papasalamat po kami sa unang-una po kay sa Lord po, and then po kay President Marcos po. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Thank you po, BBM. Thank you so much. Wala ho ba tayong mga kamay, mga kaiksena? Pero ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kaiksena, narinig nyo ba na ibinalanda yan? Isang beses lang niyan sinabi nung in-interview sa yung tungkol sa nung nalaman niya yung issue na yan. Pero pagkatapos ito, nung umuwi na yung presidente, nandito na yung presidente, meron ba siyang ginagawang, oy, pinawi ko yan, may ganon? Wala. Sino nagpo-promote? Ako, kami. 'Di ba? Kasi kung hindi namin gagawin yan, hindi malalaman ng mga kababayan natin yan. 'Di ba? Lalo na yung mga DDS. 'Di ba? Kaya talagang I'm so very proud of you, Mr. President. Maraming salamat po. Subscribe na agad sa channel na